Greetings mga kababayan, ito po si Atty. Reluwang ng inyong lingkod. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating po pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Michael Law 2219. Okay, ito po ay may kinalaman doon sa usaping wherein ang isang magulang po ay ayaw po pinagkakait po sa kanyang anak kaysa isang anak ng kanyang parte ng mana. Kasi base po sa sulat po sa atin ay nag-iisang anak lang siya at pumanaw na po ang kanyang tatay. Pero yung kanyang ina daw ay ayaw siyang bigyan ng kanyang parte ng mana at gusto pang ipagbili at yung kanilang property na naiwan. Okay, ito pong kanyang sulat. Sabi niya, pumanaw na po ang tatay ko. Paano ka po pag naibenta ng nanay ko ang lupa namin, pero ayaw niya akong bigyan ng share? Nag-iisang anak po ako. Ano pong aksyon ang pwede kong gawin para mailaban ang karapatan ko? Or sabi nga natin lagi, di ba? At tandaan natin mga viewers po natin, lalo na mga magulang, mga anak. Okay? Tandaan natin na ang tinatawag nating legitim o tinatawag nating inheritance, no, ay ng mga anak, mga compulsory heirs. Sino ba yung mga compulsory heirs? Primarily po, ito po yung mga anak at saka yung surviving spouse. Okay? At pag sinabing compulsory heirs, no, protektado po ng batas ang kanilang legitim o yung kanilang inheritance kung tawagin po natin. At dahil protektado ito ng batas, hindi ito maaaring ipagkait sa kanila o mabawasan man lang, no, ang kanilang legitim, no, ng sinuman. Otherwise, meron pong cause of action yung anak o sino mang napagkaitan ng kanilang legitim na habulin po ito at pumunta sila sa korte para humingi po ng saklolo. So in this case, no, pag pumanaw kasi ang isang spouse, okay, obligasyon po ng mga surviving heirs na magkaroon po ng settlement of estate. Pag sinabing settlement of estate, yung po mga compulsory heirs po, yung mga anak at magulang, surviving spouse, ay gagawa po sila ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate, lalo na kung yung mga anak naman ay already of legal age na sila, no? At wala namang utang yung namayapa, at wala namang last will and testament na iniwan. So in this case, no, at kung sila ay nagkakasundo, ay extrajudicial settlement of estate and partition ang gagawin. Obligado po yan. Kailan gawin nila yan? Sa loob ng 1 year from the death of their deceased spouse, no? Para maiwasan po natin yung penalty at interest charges. Okay? Now, kung hindi po nagkakasundo, as in this case here, no, sinabi ng ating sender na nag-iisang anak siya. So in this way, in this case, so pag hindi po talaga makuha ninyo sa magandang usapan na ang inyong ng inyong nanay na bigyan naman at huwag ipagkait po sa inyo ang inyong parte ng mana, ay no choice na po kayo kundi makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer upang makapag-file po kayo ng petition sa korte for judicial settlement of estate and partition upang sa ganon ay mahiwalay, no, mula sa doon sa naiwang ari-arian ng magulang mo na pumanaw mong tatay, no, ang para sa nanay mo bilang kanyang conjugal share, no, doon sa napundar ng property, na kalahati nito mapupunta sa nanay mo, hindi bilang mana, kundi conjugal share niya doon sa kanilang napundar. Yung natirang kalahati, ito na ngayon yung legitimate o mana, na kung saan ay hati kayo kasi nag-iisang anak ka lang, so therefore, equal sharing kayo o pro rata doon sa kalahati. So therefore, pag ito'y naibenta ng magulang mo, okay, o wala kang karapatan doon sa kanyang kalahati na 1/2 conjugal share kasi kanya yun. Pero nung sa natirang kalahati, you are entitled na meron ka din kalahati doon. So upang bilang iyong legitim at hindi maaari itong ipagkait ng sino man, lalo na ng magulang mo.
kasi iyo po yan. Okay? So, yun po ang inyong maaaring gawin, no? Upang sa garon mapigilan po natin ang injustice, no? Na kung saan ay pinagkaitang kayo ng inyong mana, yung karapatan, by no less than, no? Magulang mo pa naman. Okay? So, I hope nasagot po natin, no? Ang katanungan sa atin ni Michaelo 2219. Oh, by the way, no? Sa hindi pa po nakapag-subscribe, sa hindi pa po nakapag-follow, no, sa Facebook account natin, dito po sa YouTube. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay pwede po bang humingi po ng hirit po sa inyo, no? Especially if you find our videos informative and interesting. Pakiclick pa po yung subscribe, share, and likes buttons po natin at pakipollow po ninyo, no, upang sa ganun ay ma-spread out natin ang ating mahuli tayo ng algorithm po ng YouTube o Facebook upang sa ganun ay marami pa po tayong mga kababayan na ma-reach out pa po natin at the same time mabigyan po ninyo ng inspiration o motivation ang inyong lingkod na ipagpatuloy pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, no? Your acquaintances, your neighbors, no? Upang sa ganon, ay sila din po ay may mapupulot sa pinag-usapan natin at lagi nating sinasabi, no? Na lamang na ang may alam sa batas. At lastly, upang wala kayong mamimiss ng mga episode, pakiclick po ang notification bell upang sa ganon ay pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.